Ngayon makikinig tayo sa mga sinulat ng iba, di ba? Tatanungin natin paano ito nakaangkla sa buong kwento. Sa huling bahagi ng ating pagsasanay, balikan natin ang kabuuang balangkas ng ating nobela. Sagutin natin sa ating mga papel o isipan lang, saang bahagi ng kwento nakapwesto ang eksenang to? Kailangan ba niyang igalaw, palapit sa simula, mas malapit sa katapusan? Kasi kailangan nagtatalaban ang ating mga eksena. Alin sa tatlong banghay, personal, panlipunan o geographical, ang pinapausad ng eksenang ito? Maaaring lahat, maaaring isa lang, o dalawa, pero nagtatalaban talaga. Anong galaw o pagbabago sa tauhan ang ipinahihiwatig ng eksenang ito? Ngayong narito na tayo sa pagtatapos ng ating workshop, balikan natin ang ating mga pinanggalingan. Nagsimula tayo sa tanong, bakit ko ba gustong magsulat ng nobela ngayon? Pinagtuunan natin ng pansin ang tatlong banghay ng karanasan, personal, panglipunan, at pang-geographical. Gumawa tayo ng mapa mula roon para sa ating kwento. Yun yung ating balangkas. At sa huli, isinulat natin ang tagpo na hindi lang nagsasabi, kundi nagpaparamdam. Show, don't tell. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili, paano ko ba gustong tapusin ang kwento ng mga tauhan ko? Hindi lang para sa matuto siya, kundi para makalaya. Kung nais ninyong ipagpatuloy ang nobela, tapusin ang scene outline gamit ang ABDCE format. Yung padron, effective yan sa lahat ng eksena, pero hindi laging ganon. Mapapansin mo, may natural na indayog talaga ang ating kwento. Isulat ang unang draft sa loob ng susunod na 3 o 4 na linggo at willing naman ako basahin ang inyong borador at pag-usapan natin kung paano ito plaplansyahin. At maaari din kayong bumuo ng sarili niyong grupo para kayo mismo ang magbasa ng inyong mga borador kasi napakahalaga nung narinig ng ibang tao at nababasa ng ibang tao ang gawa ninyo kasi doon lamang talaga siya nabubuo. Sa kwentuhan, tayo nakakalipad. Pakpak lamang ang kwento. Sa kwentuhan tayo nakalilipad. At syempre, maganda din yung meron tayong mga cheerleader. So, yung ini-encourage natin yung isa't isa sa pagsusulat. Sa gayon, maraming salamat sa inyong tapang, pakikinig at imahinasyon na ibinahagi nyo sa ating ngayong nakalipas na 4 na oras. Ang kwento ay hindi talaga nagpapaliwanag. Ito ay nagpapadama sa paraan ng danas. Maraming salamat.